Kasi noong nakaraan sa Senado, ang nagiging panimula lagi ay ang temperatura. Sapagkat tumaabot daw po ng 45 degrees Celsius ang init at lalo pong uminit sa loob ng Senado sa kabila ng napakalakas po ng aircon. Ano? Nakaraang araw nga, naging 55 degrees eh. Ah, ganun po? Umabot hanggang sa Siling. Kasi kisame. kisame yung Ang init sa Senado. heat index. So, Nasira ba yung aircon niya? paano namang hindi init ang ulo mo? May magdi-deliver ng privilege speech. Pagkatapos tatakbo, magtatago. Pag tatanungin mo, sabi niya, ay, hindi ako pwedeng mag-yield ng floor hanggat hindi sila nakakapirma doon sa partial report. Iinit talagang ulo mo sa ganong klaseng tao eh. Ah, ganun mo ba? Oo. Di ba matapos? Pagkatapos siya pa yung magsasabi na may isa dyan kanya wala sa hulog eh. Eh, meron naman kaming nakilala, Sen, nakumunoy naman. Nahulog. Hindi lang nakumunoy. Anyway, simulan na natin, Sen. Sa inyo na po manggaling. Ano na ho ba ang latest ngayon sa Senado? Sabi nyo nga, may temperatura sa Senado. Ngayon ho, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, mainit din po ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin, may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics eh. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yon na parang slide, meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ano ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya eh. Tagalasan, bago nyo tuloy. Saan doon ba niya nakita yung 500 na yun? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat daw, sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin, kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution, mga asosasyon na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen? Maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ay nakapagbigay ng insertions na ang total niya ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko yan. Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya, parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh.
Ano? Ang nakikita ko nga parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling Obserbasyon. obserbasyon. Yes po. Eh nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Opo. Kumisan, tinatawag naming amendments. Dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda ba ang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa. Hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kagad. Isasama kagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong ibibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo, kung naibig nga yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman yan. Bakit ko nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? At kayo rin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ako samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Bakit ako ang babalikan niya? Hindi siya consistent eh. Akalain mo, 2022 pa lang din.
Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yan, na opo. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. oo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Pagkatapos sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumaba ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oo. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oo. Ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Eh. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Gano'n. Alam mo kung bakit? Oo. Palagi dyan sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko na may pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Oo. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa sahulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po. Tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan. Bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin, alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman ay hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oo. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin
ayoko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang membro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... May imbestigahan na kagad, oh. Eh paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha, opo. Oo. Hindi lang basta Hindi sulat kamay ito. hindi 500 hindi sulat ka talagang pirmado, formal ano to eh. Oho, request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng presscon para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Oho. Pero yung kahilingan niya, walang masama dun, ha? Wala. Walang- Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro, baka ganun. umaasa rin sila. Oo, oo. Ipagkakait mo ba yun, Jen? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. O, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Ungunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Supportahan ito, Sen? tulungan. Yes, oo. Kasi ito, okay ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan, pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganon po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping, nag-iisa lang siya eh. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Oh, nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya, Pinatawag. hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan. Oh. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech, Jen, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano? kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, yung mga anak daw nila. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya ipatatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, oh. Bakit niya ako
pinasasaringan ngayon. Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Oho. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oho. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang ano. Makipagbanggaan. Ayaw na lang nilang yes. gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years Oho. of service in government. Ano? Na parang walang kablemis-blemis, parang walang kulubot, parang Walang kabahid-bahid ng ano. walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. O nakalimutan niya yung sa Isabela na ano siya na tungkol sa mga illegal logging. Oho. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Oho. Nakalimutan niya yung ano ba isa? Corbito, ano yun? Daser Corbito. Daser Corbito. Ganun po ba? Oh. O baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalat niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Oh. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin doon pati yun eh, sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin niyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Mabaya padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang Tama naman ito yun. yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Yes, Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, disiplinado. Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Di bali nga niya, basta demanda niyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. Yun. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita ko. Kung ako nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon Wala eh. daw nagbago. Kasi Yun pa rin daw po siya. Oh. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po. Oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal. Opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga.
Hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon. Hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oh, Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo, ha? Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi niyo ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako, napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. oho. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi murang-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling siya sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayong gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. May resibo ho. Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron siguro ng account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Okay. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit
Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andrew, meron talaga siya. Oo, parang Opo. 60 million. Isipin mo. 68. Oo, nagsimula daw yung 100 eh. Oh, Tumawad na lang hindi ba sila. siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao, no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Oh, ngayon ayaw niya tawagin. Oh, ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling lang Talagang- eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa itong tao na pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman siya, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng Maaprobahan visa. o kaya mapayagan. Opo. So, yun ang gusto kong ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya. Sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Depende kung sino pangalan. Oo. Akala mo kasi kapag pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh, nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mga ilan-ilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita, kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pangalawa. Pwede mo bang tawagin si Adrian Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya ng resibo na yon. Siya ang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang ano eh, hindi pa yun ang punto. hindi na subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo, yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost niya. Ano po yun? Ano po yun? Ikaw naman eh. Oo. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaking lalaki ako. Opo naman. Period. Oh. Hindi nyo nabasa yun? Matagal na, matagal na. Okay, kahit na matagal na ako eh, hindi ko Macho makakalimutan. ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Ano? Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? O hindi ka ngayon nakasagot. Hindi Yan, namin yan alam ang kasi hirap sa inyo lalaki eh. kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala mo- Dahil lalaki kami. Alam mo ako, dire-diretso ako nagsasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero Magkape muna kayo, Sen. Higihigit lang awatin po kayo. muna natin, awatin. Ipapasok lang po namin itong mahalagang paalaala Sige. para kayo ay bumaba ng temperatura. Tabaas po yung temperatura natin. hindi tumataas ang temperature ko. kami po. Okay lang ako. Normal Kami lang, po, normal. temperature natin. Kayo ang nagpapalpitate. Opo. Nakikita ko, nahalata ko kayo. Para mumutla nating talakayan, Sen, gusto kong balikan yung pinunto nyo kay Adrian Bersamin. Dalhin doon. Meron siyang resibo, yung sabihin kung saan napunta, Oh, sino detalyado. pinagbigyan. Naka-itemize nga. Halimbawa, ganun yung po. for senators, sabi niya, may amount. May column eh. Oho. At yung sinasabi ko sa yung for senators, hindi lang naman isang ano yun eh. Isang May deliver. period yun eh. May month na hindi ko lang Opo. nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Opo. Pero yung binidistingi ko sa iyo, for senators, tas may amount. So, tinutukoy na for senators, yung senatorial Yung bonds alyansa.
Ay, okay. ng bagong Pilipinas. So yun ang tinutukoy na 4 senators na yon. Oh, kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping doon sa 12 Senatorial na senatorial balls. balls ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun, So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. So yun ang ginamit ko. Hindi lang minsan yun ha. Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, Oho. kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. So ano kaya, dinistribute kayo sa kayo? O baka naman isang pondo. Kaya nga ang gusto ko nga tawagin niya si Adrian. Ayun, oho. At para naman mayroong makasagot doon sa akin kung paano ko nakita, Oo. patawag niya rin si Lian Congressman Lian Lebiste. Lebiste, oo. Kasi doon ko nakita eh. Ayun, oho. Hindi ko nakita mismo kay Adrian. Kaya sinasabi ko, kay Congressman Lebiste ko nakita. Oo. Yun naman ang totoo. Pinakita niya sa akin. Pero ang source po, flood control, 8 billion, mayroon pa bang ibang mga sources na pinagmulan? Marami. Yung nakita ko Kinukunan nga, dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Ano? Opo, opo. At mayroon pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Nako. Magigimbal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Ngayon, ito yung ano ko, kaya ang hamon ko, kung talagang ikaw, na sinasabi mo ay Mr. Clean ka, grabbuster ka, ikaw ay merong moral compass, ano? Opo. Ikaw si Holy Willie, ikaw si Mr. Righteous. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magpaka-anghel ka kung gusto mo. Okay? Opo. Ang sabi mo pa nga bakit po kaya palagi kayong pinatututsadahan? Hindi ko siya pinatututsadahan. Hindi ako name-personal, Jen. Nelson, Opo. palagi ko sinasabi. Yung mga media naman, lalo na yung bayaran, bakit po mahilig kayong pasadahan ni Senator Maro? oho. Ewan ko siguro dahil mas pogi ako sa kanya. Sabi pa niya Alam mo, Jen Nelson, kahit na yung kanyang contention is highly questionable o debatable. Debatable, Kasi oh. baka maraming kumontra sa kanya Di ba? Pero ibinibigay ko na, sige. Oh, sige, Sige, kayo na. mas pogi ka na, walang problema. Ang gusto ko lang, mag-imbestiga ka na. Opo. Ipagpatuloy na natin ang pagdinig. Ikaw nang pinakapogi sa buong daigdig kung gusto mo. Pinakapogi, Ang sa akin pinakamacho. lang, Oho. ang sa akin lang, ang gusto ko ay yung gusto ng taong bayan. Ayun. Nandyan tayo kasi dahil tayong pinaniniwalaan, tayo na lang inaasahan Pagkatapos kumurba ka pa. Ayun nga. Oho. Kumurba ka pa. Jen, hindi ko pa nasasabi sa'yo, doon sa accounting na yon, merong balanse. Paano balance? Paano balance? Hindi na ibigay o hindi nakuha? Hindi pa kasi nga, siguro nagkaroon ng problema nga Merong balanse na 1.2 billion. Na hindi pa na ibibigay si Adrian? Na sa aking palagay, nasa pag-iingat ni Adrian Bersamin. Kasi yun ang huling report niya Nakuha ko yung huling balance Merong opening balance, merong closing balance. Baka naman pocket money na Ngayon, po ni... kung talagang matapang ka, Oho. kung talagang lalaki ka, Ping, Oho. patawag mo itong dalawa. Tingnan natin kung hindi totoo yung sinasabi ni Adrian Bersamin. Tingnan natin kung mapasusubalian mo yung accounting. Oho. O yan ang hamon natin. Sinasabi ko pa sa kanya, kasi napakalaki ng nalalaman ni Saldico. Sa akin kasing palagay dyan, hindi niya dapat gamitin na como yung tao nasa ibang bansa. Kailangan kanya itong binidyo niya, ilagay niya kanya sa isang subscribe o sinumpaang salaysay Opo. para magamit namin. Hindi magagawa ni Saldico ngayon dahil nanganganib ang buhay niya Alam niyo naman kung bakit. Oho. Sa dami ng nalalaman niya dito sa anomalyang ito, baka nasa eroplano pa lang sumabog na yung eroplano Ganun katindi pa. Ganun nga rin, katindi. no? Oho. Yun. Ngayon, huwag mo nang asahan na darating dito si Saldico. Nagbigay ako sa kanya ng pamamaraan kung paano natin magagamit. Sabi ko, magdeklara ka lang, magpahayag ka lang. O sige, Saldi, sabi ko. Sabihin mo kay Saldi, gumawa ka ng isang sworn statement at humarap ka sa isang commissioned notary kahit sa ang panig ng Europa, kung ikaw ay nasa Portugal, merong mga commissioned notary dyan. Oho. At alam ng notary, ang gagawin niya, pa-apostil mo yan. Yung apostil dyan kasi, ay nandun sa isang apostil convention na sinasabi. Ito yung nanggaling din nangyari din sa The Hague. Yes po. Convention yan. Na pinagtibay ng ating Korte Suprema doon sa OCA Circular Number 210-2013. Ibig sabihin, pinapayagan ng Korte Suprema sa mga ganong klaseng pagkakataon. Katulad ni Saldi, gusto niyang magpahayag, gusto niyang makapag-contribute
Para sa ganoon, kanya malaman ninyo. Nagpahayag siya sa maraming pagkakataon, 8 installments ng video sa kanyang sariling Facebook. Facebook page ba yung tawag doon? Opo. Ngayon, i-reduce niya yun, pa-apostil niya, pwede na siyang humarap sa kahit online. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Itinuturo ko sa kanyang dahilan dahil gusto ko ngang matapos namin ito. Napakarami, napakasustansya ng sinasabi ni Saldico. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw mo? Ang sabi daw niya, paano kung natuklasan daw po nagsinungaling at makontempt? Paano na ipakukulong yun? Nasa labas pa ng bansa. Hindi gano'n eh. Tingnan mo, sabi ko nga sa'yo, tingnan mo, ang daming nire-reconsider dito eh. 12 yung contractors na kanyang pinagbibira sa kanyang privilege speech. Siguro 2 lang yata ang napatawag doon. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Yan lang ang pa niya, sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. O yan naman ay pinagtibay na sa nakita ko na yung mga nakasakay sila doon eh. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Sinasabi niya kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng 2 mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya eh. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun ha, eleksyon yun. Pagkatapos akong pagbibintangan niya, na kinakampihan ko ang Diskaya. Panahon ng eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng 2 mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang, tulungan kita. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Di ba? Meron pa ako sinasabi. Doon sa isang pagpapahayag ni Saldico, binanggit niya yung 30 Tamarind Street, sabi ko. Ay, may address nga doon. Kaya kinakailangan tawagin mo ako si Yusek Jojo Cadiz. Nabanggit yung pangalan. Kasi, matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarind Street, South Forbes. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Doon ko i-deliver dahil drop-off point yon. Ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yon ay di-deliver naman sa bahay ng Pangulong Marcos. Sa Aguado daw. Aligasyon niya na yun, ha? Ngayon, para malaman sana natin ang totoo, ipatawag mo kasi pangalan ng Pangulo ang nakasalalay dito. Ba't tayo mong ipatawag? Ang kumuha daw ang tumanggap ng pera ay yung Yusek Jojo Cadiz. sa 2 pagkakataon. December 2, 2025, December 5, 2025. Pati yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya eh. The December 2 isang Grand Elite. December 5, 2 Grand Elite na ang ginamit. Dahil 800 million yun. December 2, 200 million. Kaya kailangan 1 billion ang diniliver. Dinescribe ang sasakyan ni Yusek Jojo Cadiz, isang black na Fortuner, kasama yung driver. At ginamit ang mga sasakyan na yun para i-deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Nara Street. Di ba mabuti na tawagin mo yun kasi pati pangalan ng Pangulo nadawit na eh. Ayaw niyang tawagin si Saldico. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Ayaw niya talaga na makumpleto yung picture. Ikaw ba, Jen, nagdo-drawing ka ng tao? Nai-drawing mo na eh. Hanggang balikat, pero yung ulo wala. Sa palagay mo ba Pipirmahan. Sa palagay mo, may saysay yung drawing mo. Kahit saan patimpalak ng drawing sa buong mundo na isasubmit mo yung drawing mo, walang tatanggap yan eh. Kulang. Kahit na maganda yung pagkakadrawing mo mula sa talampakan hanggang balikat. Kung walang ulo ba yun? Wala namang ulo eh. Pipirma ka ba? Pipirmahan mo. Ito yung problema eh. Ngayon, pinipilit niya na pumirma kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan kung bakit daw nabibinbin ang kanyang pagdinig. Ano naman ang connection din ng pagpirma sa namin sa pagpapatuloy ng pagdinig? Oo nga, no? Ikaw nga magsalita, Nelson. Ayun nga doon, hindi namin maintindihan. Kasi kahit hindi na kayo pirma. Akala ko ako lang hindi nakakaintindi. Tinanong ko nga doon sa magtataho eh. May mali po yung kanya. Mali po yun. Kasi wala po akong makitang magtataho lang yun, ha? Wala po akong makitang connection, sir. Hindi, alam mo, kaya kita tinanong, para makasiguro ako eh.
Kasi baka Baka kayo ang hindi sync sa reality. Ano? baka kayo lang ako, di baka, makaintindi. baka hindi na ako in sync with reality. Medyo pangit na patama 'yon. Sabi ko na kailangan magising ako kung ako ay nananaginip. Ayun nga. Opo. Hindi ba? Ay sabi ng hindi po, wala pong connection, sir. Ako po kanya gusto ko magpatuloy. Dahil ang sinabi po ninyo, incomplete pala yun, partial pala yun. Oo. Dapat lang ituloy. Eh sabi nga niya, hindi nga niya may kukontinue kung hindi kami pipirma. Sir, huwag kang pipirma, sir. Sabi niya. Oho. Wala pong connection. Ano. Hindi ko po minamaliit yung magtataho. Yeah, tsaka nakapagtataka din nun, Nelson, kasi mismong sa grupo niya sa majority, yung makasama sa majority, Ay, parang hindi pumirma eh. Ayun nga. Di ba? Eh, hindi ba niya naisip yun? Oo. Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga, no? Kanina pa sinasabi ko yung kanyang inconsistency. Meron siya nakitang papel. Aba, talagang kung ano nang umikot sa isip niya. Oho. Naisip ko tuloy yung kwento tungkol sa isang boksingero, Nelson. Boksingero po, oh. Alam mo yung kwento ron? Hindi ko po, yan ah. Alam mo yung boksingero, Jen? Opo. Dahil sa practice ng practice yan eh. Siyempre, Diba? Oo, siyempre, kailangan oo. talaga yan. Kapag hindi ka nag-practice, lalo na kung maganda yung premyo, di ba? At saka, halimbawa, Tsaka ang sanay talaga niya, ibang nasa, klase. Opo. halimbawa, World Championship na to. Opo. Aba, halos lahat ng panahon ng buhay mo, ilalaan mo sa practice. Halos pa Mahabang- pugto ang hininga mo dyan, sabi nga nila. Mahabang pagsasanay. Sa kapa-practice mo dyan, kamukha ni Ping. Oo. Pulis yan eh. Ha? Ganun na nakagawi yan eh. Yung boksingero, kahit natutulog yan, Opo. pag nakarinig ng batingting yan, tatayo yan, gaganon Napapatay. gano'n. Ganun mo ba? Nung pagtayo niya, nakita niya, sorbitero pala yung nagbibiting din. Anong ibig ko sabihin? Ang bilis niyang gumawa ng isang hakbang eh. Oo. Pero walang, kamukha nung binanggit ko kanina, hindi ko naiisa-isahin. Oo. Hanggang doon lang siya, gagawa ng ganito, ganyan. Ngayon, ito hinahamon kita ngayon. Hinahamon kita. Ito, hindi na, wag na natin isama yung patay. Igalang na lang natin dahil yung tao ay nagpahinga na. Wala na. yan, opo. Yan, kaukulang paggalang, ibigay na lang natin. Pa-examine mo yung kanyang sa ombudsman. Ewan ko paano i-examine ng ombudsman. Tanging yung patay lang ang makakapagsabi kung makakapagsalita pa. Oo. Ngayon, kung dahil sa namayapa na si Jose Cabral, nasa sayo kung gusto mong isabi na yung sepulturero. Mabigat. Alam mo, kinakailangan nating basagin talaga ito kung ano eh. Ano talagang gusto mo? Ay nahamon kita ngayon. Tatlong bagay nga eh. Opo. Tatlong bagay nga eh. Ipapatawag mo ba si Bersamin? Ipatatawag mo ba si Lian, libiste? Len Libiste? Hindi, isa yon. Yung dalawa Opo, na yun. opo. Jojo Cadiz? Yan. Jojo Opo. Cadiz. Yung hamon ko sa iyo na pag na-apostil ba ni Saldico, Oo. ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Oo. Ito ang dapat mong gawin para makumpleto sa lalong madaling panahon. Ito ang inahangad ng taong bayan. Nagsisikip ng dibdib nila, lalong-lalo na sa panahong ito. Humirap ang buhay nila, ito ang isang dahilan kung bakit nasadlak sila sa ganitong kalagayan. Oo. Oh. Pero Yung sanga mo, pag naipakita ko ba, Oo. yung kahilingan ng ating SP, Opo. dahil sa kanyang pananaw na maaaring dapat niyang i-endorse yun, Makakatulong naman talaga. makakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Pupunta ka ba sa... Hindi, tatawag ka ba ng ng presscon, oo. presscon at sabihin mo, tsakin nyo kung ito ay na-implement at na-implement bang mabuti ito. Ganyan. O yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, tao na ang huhusga sa'yo. Oo. Ayaw mo ipatawag si Bersamin at saka si Congressman Lebiste, tao na ang suhusga sa'yo. Meron silang resibo. Opo. Isabpina mo, duces tecum, ad testificandum. Kasi dalawa yun eh. Yes po, oo. Yung duces tecum, yung dokumento, Dokumento. ad testificandum, kinakailangan mag-testify. Yung katawan, yung may tao mismo. Oo. 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 At si Lian, ganun din, kasi meron siyang kopya. Oo. Pagharapin natin sila. At dyan makikita ng taong bayan kung sino ang nagmamali-malinisan dito. At kung sino yung pumoporma na akala mo moral crusader.
Tingnan natin. Oho. Pero sa tingin mo, magpapatawag pa po yun, Sen? Parang wala nang balak magpatawag ulit eh. Hindi, Sa Blue Ribbon? kinakailangan niyang tugunin ang hamon ko eh. Ah. Kasi sa ngayon, wala na siyang balak magpatawag. Oho. Yung patibong nakikita ko na. Nakikita ko na yung patibong. Kapag ka pumirma yung majority, Jen, Oho. bakit pa ipapatuloy ito pumirma na kayo? Oho. Sa rules natin, sa regulasyon natin, pagka nakapirma ng majority, yun ay signal para reported out na ito. Ayun nga. At ito ay ipagtatanggol ko na sa plenaryo. Ano man ang maging hugis nito, wala na akong problema sa inyo kasi nakapirma na kayo rito. Naku po. Tapos na tayo. Tapos na rin ang inahangad ng ating taong bayan dahil hindi na nila makikita kailanman. Hindi na matutuldukan kailanman kung sino ang may kasalanan Nako. sa karimari-marim na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi kaya mas magiging malaking kahiyan yun, Sen, pagka matapos kayo pumirma, lalo sa hindi nagpatawag? Nasa sa kanya yun. Di ba? So mamili siya ngayon. Oho. Hindi yung pakwento-kwentong kutsero na lang ang... Ito malinisan, malinawan. Magkalinawan tayo talaga. Tungkol sa Tamarin Street, alam mo ang ginawa pa niya? Sa kagustuhan niya, na yung Tamarin Street na yon ay hindi kay Romualdez. Opo. May nagpatawag, naalala, nagpatawag siya ng ano eh. Nagpatawag siya ng dalawang nakata. Opo, oo. Kagagawan niya yun, ha? Hindi niya pinakita yung pangalan at ang sinabi niya sa amin, nag-submit sila ng sworn statement kanya, alam ko ang tunay niya. Siya lang ang nakakaalam. Oho. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na pangalan ng dalawang babae na yan. At sila nga nakakaalam, sila ang may hawak ng sworn statement kung meron man talaga na binigay. Sapat kami, wala kaming kayong hawak copy. eh. Ganun ba? Yung sana ang pagbabasihan ng aking pagtatanong. Oho. Ito pa nakakatawa, Jen, Nelson. Aha. Nung ako na magtatanong sa kanila, Iba na yung sumasagot. alam mo ba kung sino yung sumasagot? Ayun nga. Hindi, Opo, sino yung Yung sumasagot? chairman po ng Blue Ribbon, Hindi nga ako viral sa social makapaniwala. media. no? Akala ko naman, yung umpisa lang, introduction niya lang, di nagpatuloy ako. Opo. Pagtanong ko uli, siya na naman ang sumagot. Pangatlo, siya na naman ang sumagot. Nakalima ako ng tanong, limang sumagot. Sasabihin ko sana sa kanya, teka muna, Ping. Dapat sumumpa ka muna eh. Oho. Kasi ikaw sumasagot eh, pero hindi ka pa sumumpa eh. Pero hindi nyo ginawa. Hindi ko ginawa eh. Bilang paggalang. Bilang paggalang ko sana sa kanya, pero hindi wala nang kagalang-galang eh. At ang gusto niyang igalang, yung mga taong kasangkot dito sa pagnanakaw na ito. Ayon dun sa mga testimonya. Ako wala muna ako, gusto ko nga makumpleto muna bago tayo magsalita ng tapos eh. Opo. Nako. Gusto niyang igalang ang mga taong itinuturo ng maraming testimonya kaysa sa taong bayan. Oh. Sa kagustuhan niyang mapagtakpan ang mga taong gusto niyang takpan. Ayun. Ang tanong ko, ilang maleta ba ang dahilan? Nako, mabigat po yan. Ano? Pero teka lang, hindi ba kasama sa challenge Sen yung 18 dating sundalo? Sinabi ko nga yun eh. Oho. Oh. Hindi lamang yun, di May ba patawag din, oh. Si Chavit, sinabi ko. Ang Ayun, pinaka-importante dito si Saldico. Itinuro ko na sa kanya ang pamamaraan. Pero hindi niya pinansin. Kasi alam niya totoo at alam niya tama eh. Oho. Hindi sinadjust ng kanyang mga sariling mga abogado sapagkat siya nagsabi, may hina yung mga staff niya. Siya ang nagsabi, hindi ako. Opo. Sa press ko nata Meron yun. press con, sinabi Opo. niya, Sir, kailan po ba niyo Ilalabas yung inyong... ilalabas ko kasi mahina yung staff ko eh. Oo. Tinanong ko nga sa kanila eh. Tatango-tango lang. Mahina eh. Isip-isipin mo, pati yung paggawa ng report eh, ide-delegate sa mga staff niya. Hindi pwede yun eh. Oho. Kasi dapat bilang chairman, Ba't parang ako lang ang nagsasalita rito kayong dalawa? Kaya nga Parang po, tahimik Sen, na tahimik. bilang chairman, dapat siya ang talagang mangunguna sa paggawa ng report na yon. Di ba? Pero ito bang yung kanyang chairman's report, sila na ba may gawa nun o mga staff pa rin nila? Hindi nga eh. Wala naman sa tuntunin namin nagagawa ng chairman's progress report. Oho. Sabi ko nga sa'yo, i-analyze mo, walang katuturan yun eh. Kaya siya nag-deliver ng privilege speech para doon sa kaprasong papel na ipakikita niya. Ayun Na yun talaga. ang ginamit niyang dahilan para magpakalat sa media na siraan niya ako. Oho. Sana may mapaniwala siya.
Eh mukhang walang pumikap Hindi, kinabukasan. sana. Ako umaasa ko, may mapaniwala sana siya. Aha. Para kahit paano, gano'n namang Aha. katuparan yung kanyang pangarap. Nako. Well, abangan natin kung tutugon po. Pero hanggang kailan ho ba? Kasi di ba magre-recess na ulit ata kayo sen eh. Ang hearing ng, di ba, ang Congress? Para mag-prepare na kayo sa SONA? Hanggang kailan ho ba ang... Ilang linggo na lang kayo. Parang ilang araw na lang ata, di ba? Hindi, ba't sa akin mo tinatanong? Ikaw ba naniniwala magpapatawag pa yan? hindi, parang hindi na nga ata eh. Feeling ko wala na eh. Isip-isipin mo naman, bago raw siya magpatawag ng panibagong hearing, kailangan pumirma kami. Oho. Paano ka pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Yun ang problema eh. So, ginagawa niya ngayon, bina-blackmail niya kami. Nako. Tama ba yun? Parang isang empleyado. Halimbawa dito sa atin, halimbawa itong cameraman natin na gwapong ito, itong nasa harap ko. Opo, oh. Hindi ba, bago siya nakuha ang cameraman, Napatingin nga ako, talaga gwapo eh. aba, hindi ba naman gwapo Oo, yan? nga Oh. po, gwapo. Alam niya yung tungkulin niya, di ba? Eh, siyempre po. Kaya sa kinuha, dahil una, competent. Siyempre Yung po. trabaho, kaya niyang gawin. Kaya meron silang kontrata ng ating istasyon. Yes po. Okay. So, ito yung trabaho mo. Ang istasyon naman, ito ang kanyang obligasyon sa kanya. Siyempre po. Pwede ba niya sabihin nga isang araw, Sir Jen, hindi mo na ako makakapasok ngayon. Opo. Bakit naman? Basta ayaw ko. Kung gusto mo akong pumasok ngayon bilang cameraman, pautangin mo muna ako. Tama ba yun? Ba't ba ko bibigyan ng kondisyon? Mali Gano'n yun. ang ginawa niya. Bago ko ipagpatuloy ang aking gawain, sabi niya. Pirmahan niyo muna na ito. ibig sabihin, dinggin natin ang mararaming tao para makumpleto natin ang report na to. Oo. Pumirma muna kayo. Bakit ka magbibigay ng kondisyon din? Nelson. Tingnan mo. Tama ba yun? Kaya tingin ko, wala na siyang balak magpatawag ng kahit anong klaseng pagdinig. Nung nakaraan nga, nasabi ka ko kasi sabi, patatawag na yung Chavit Singson, di ba? Parang na yun, 14, di ba? Pagdating nung petsa na, bago yun pala. Oo, naawa nga ako kay Gob Singson, nalin lang na naman niya. Ganun ho ba? April 14 ang nakalagay. Kasi pinuntahan pa niya sa opisina si Senator Ping, di ba? Oo, pati nga ako, binigyan niya ng kopya doon sa sulat. Kaya alam ko ito eh. Oo. Binigyan ako ng sulat. Sinulatan niya si Ping at si Senate President Soto Opo. at ako para ipaalam niya na siya ay gustong tumistigo. O ngayon, si Ping naman, kagaya na sinasabi ko, ayoko na siyang tawagin na senador. Si Ping naman, pinagbigyan siya. Sabi niya, okay, sa April 14, ikaw ay aming inimbitahan. Ngayon, binibigyan kita hanggang April 7 para mag-submit ka ng sworn statement at iba pang mga dokumento kaugnay nito. Opo. Binibigyan kita hanggang alas 5 ng hapon ng April 7 na isubmit mo. So yung governor naman, alam niya na sa umaga siguro, wala pa namang kasi hanggang 5 o'clock naman. 5 o'clock ng hapon. Nananghali yata siya sa Manila Yacht Club. Hindi malapit Kasi na. malapit, kaya Opo. nandun siya. Ngayon, nung malapit na siyang matapos, Opo. tinawagan daw siya. Oo. Nabalitaan ko na, tinawagan daw siya nung isa sa kanyang mga staff sa bahay. Sir, wag na po kayong tumuloy. Sabi, bakit? May na-receive po kami ng email, 9:15 yata ng umaga, nung araw na yon, Oho. na ipinagpapaliban muna until further notice. Nako, oo. So, ang masakit pa nito, ang ginamit sa isang dahilan pa kung ba't niya kinancel dahil hindi pa raw nagbibigay ng Wala sworn pang sworn statement si Chavit. Governor Chavit. Opo, oo. Oy, nabuisit yung tao. Ikaw ba hindi ka mabubuisit sa ganong klaseng? Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga. Sino wala sa hulog? Alas 5, yung tao nandun na sa Manila Yacht Club. Pagkatapos makapananghalian, pupunta at ibibigay yung kanyang sworn statement. Yung pa yung ginamit mo sa dahilan. Kaya mo kinancel. Nako. So, tanong ko, sinasagot ko lang yung tanong mo kung may balak pa talaga magpahiring ito. Nako. Mukhang... Sana magpahiring ka, pero ang kaunahan mong hiringan, yung hamon ko sa'yo, tawagin mo si Adrian Bersamin,
tawagin mo si si Lian Congressman Libis. Lian Opo. at pagkatapos tawagin mo yung Jojo Cadiz. Jojo Cadiz Oho. at tanggapin mo yung apostilled na statement ni Saldico, mag-zoom tayo at pagkatapos isama mo na yung 18 ex-soldiers Yan. na hayagang nagpahayag ng kanilang kagustuhan at kanilang kakayahan na mag-contribute sa ikahayag ng katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control na yan. Yeah. Anyway, Sen, ano ha? Bati mo na tayo. Bati mo tayo, pampalubag loob at pampa...